Magandang umaga po sa atin lahat, sa inyong lahat. Ako po si Marlene Limcatson. Sana po sa gagawin kong video na ito, sana po wala pong magagalit sa akin. Wala po akong matatanggap na feedbacks na pangit or masama. Gagawin ko po tong video na to para sa amin na mga OFW, para magiging inspirasyon po sa lahat. Hindi ko po to gagawin para kung ano ang ibig sabihin ko o ano yung pinapakita ko sa inyo, kasi alam ko naman na hindi naman po talaga ako yung tao na sabihin nyo mayabang, yung magarbo, ganon. Hindi po ako garboso. Simple lang po talaga akong tao. Yun, masiyahin. Hindi ko rin masasabi na mabait ako. Siguro ang makakapag-desisyon nun yung mga kaibigan ko or yung mga family ko na talagang nagmamahal sa akin, o yung mga naging part ng buhay ko na mga tao. Humihingi ako ng paumanhin na sana hindi ito magiging sakit sa loob nyo na. Baka kasi, alam ko naman kasi na pagka ganito ang gagawin, marami ang yung mga feedbacks, maraming kisyo, ay ganyan yan, kasi gusto lang yan magpapapansin, hindi po. Gagawin ko po to kasi hindi lang naman ako ang gumawa nito. Ginawa din naman to ng lahat eh. Marami ng taong gumawa ng ganitong video, ng ganitong eksena, ng ganitong paraan, ng ganitong pagkakataon na gustong i-share sa lahat. Hindi po ako nag-iisa sa buong mundo, lalo na dito sa YT. Hinihiling ko lang sa inyo na sana lawakan nyo yung pag-unawa pagdating sa ganito na paraan. Kasi alam ko naman may mga basher, may mga masasamang salita na magiging feedbacks. Pero sana lang gagawin ko to hindi po para lang sa sarili ko, para rin sa lahat na sana yung iba makakakuha ng magandang ideya kung paano dumiskarte, kung paano gumawa ng para sa akin. Tama naman tong ginawa ko eh. Hindi naman to mali para sa lahat. Gusto ko lang bago ko simulan, kaya nga ako humihingi sa lahat ng dispensa. Kung masakit man sa loob nyo or meron kayong masasabi sa mga ganitong video, sana naman po, wag naman sana. Bigyan po natin ng pag-iintindi yung mga ganitong sitwasyon. Kasi hindi talaga lahat, lalo na ngayon sa panahon ito, panahon ng taghirap, panahon ng yung iba walang-wala, hindi kumbaga basta ganun. Gagawin ko to para magiging inspirasyon sa lahat ng OFW na nasa ibang bansa. Kasi kailangan din natin na magkaroon ng magandang idea. Ang gagawin kong video ngayon ito yung tinatawag nila na Alkansya Challenge at saka Ipon Challenge. Mula nung maliit pa kasi ako, may kwento kasi yun eh. Yung lolo ko, matipid yun sa pera.
Magaling yun magdala ng buhay. Kaya bilib na bilib ako doon. Doon ko to namana sa kanya. Doon ko nakuha yung diskarte na yung sa magandang paraan. Diskarte na nasa maayos na pamumuhay. Ganun. Ngayon, gagawin ko tong video na to para magiging inspirasyon sa lahat. Hindi para ibullying ako. Hindi para isipin nyo na nagmayabang ako. Lahat ng ito pinaghirapan ko. Hindi ko basta-basta na nakakuha lang ng ganong kadali. Kaya sana makatulong to sa lahat. Ha? Bago ko ipakita, kasi nga yung lolo ko, ang sabi niya sa akin noon, anak, pag ikay mag-aalkansya, huwag ka mag-alkansya ng barya. Pag ikay mag-alkansya, kailangan papel. Kasi daw, ang sabi niya, pag barya daw, mabigat. Yung ibig sabihin na, pag barya yung iipunin mo, mabigat sa buhay. Yung kumbaga, may magkakasakit, yung parang hindi hiyang sa pamamahay na yung magkaroon ng ka ng alkansya. Yun ang ng mga matatanda eh. Yun ang mga paniniwala, yung mga kasabihan nila noon na pag nag-ipon ka, huwag kang mag-iipon ng barya kasi daw pag nag-ipon ng barya, mabigat daw sa katawan, mabigat sa pamamahay, mabigat sa pamumuhay kasi nga barya nga, 'di ba, mabigat. Magkakaroon daw ng sakit yung pamilya or magkakaroon daw ng struggle, yung parang mabigat, parang problema, ganun. Parang yung buhay natin, 'di ba, minsan pag may problema tayo, 'di ba, sa parang pakiramdam natin ang bigat-bigat. Kaya yun, ganun ang ibig sabihin ng lolo ko na pag nag-iipon ka, wag yung barya kasi mabigat. Pero hindi ko naman sinasabi na wag niyong gawin. Wag kayong mag-ipon, wag kayong ng barya, mag-alkansya or mag-ipon. Nasa sa inyo na yun, kung saan kayo hiyang, kung ano yung nasa puso nyo, kung ano yung nasa isip nyo, nasa sa inyo na yun. Basta para sa akin, kasi yun kasi ang sinabi sa akin ng lolo ko, na ganon, pag nag-ipon nga daw anak, kailangan yung papel. Kasi diba noon, merong papel na tigli 5 piso, tapos meron ding 10 na papel. Yan ang iniipon niya. Kasi dati ang nilalagyan niya ng alkansya, yung alkansya niya is kawayan. Kawayan yung alkansya ng lolo ko. Pero ang sabi niya, para daw yung kawayan hindi siya kutkuti ng anay. Ang ginawa niya, binalutan niya ng rubber. Yung, alam niyo po yung gulong ng motor, yun, parang ganun, ginugupit-gupit niya yun, tapos inikot-ikot niya doon sa may kawayan, para pag naipasok niya yung mga barya, hindi pa pasukin ng mga anay or langgam or kung ano-ano, hindi pa mamahayan ng mga langgam, ganyan. So, habang lumalaki ako, nagkakaroon ako ng magandang isip. Yun ang naano ko sa sarili ko. Kahit noon na nag-aaral ako, hindi ako pabigat sa pamilya ko. Kasi nga, pag binigyan nila ako ng baon, halos ayaw ko yung ibili. Itinatago ko yun. Inilalagay ko nga doon sa may kawayan. Hindi yun alam ng mama ko na nagtatago ako ng nag-aalkansya ako. Syempre, pag papel, hindi kasi yun tumutunog eh. Kahit saan mo dala-dalahin yung kahit maliit lang na kawayan ang paglagyan mo, maglalaman na yun siguro. Dati nakakaipon ako ng tag 1,000, ganun. Kasi nga, maliit lang ang pinaglalagyan ko.
Siyempre, dati maliit lang naman din ang baon. Minsan binibigyan ako ni mama, 5 piso, 2 piso, piso, ganun. Ganun ang baon namin doon. Hindi katulad ngayon na, pasosyalan na, di ba? Nung kabaguhanan na ng inheritance ng mga kabataan, hindi na tumatanggap ng tag-piso-piso na ganun. Kaya, doon ko po yun namana na hanggang sa nagkaroon ako ng yung nasanay na ako magsarili, yung nawalay na ako sa mga magulang ko, nagsarili na ako magtrabaho hanggang sa nagkaroon ako ng pamilya. Yun yung diskarte na yun, dala-dala ko hanggang ngayon. Kaya sana hindi magiging sa lahat, hindi po sana po wag po kayong mag-isip ng masama sa akin, kasi hindi ko alam na yung iba, hindi kasi tayo pare-parehan ng pag-iisip, 'di ba? Hindi tayo pare-parehan ng mahinasyon, yung kung ano yung nasa isip natin. Pero para sa akin, malaking inspirasyon ito. Malaki po itong aral. Kasi hindi basta-basta magpigil sa sarili or magpigil sa gusto. Kasi syempre tao lang po tayo, malapit po tayo sa tukso. Kung ano yung mga nakikita natin, mga nagugustuhan natin. Gusto ko nun, gusto kong bumili ng sasakyan, ganun, gusto kong bumili ng ganun, yung cellphone na wala namang problema sa iyo yun. Kasi gusto mo yun, kaya mo. Pero kailangan talaga natin sa sarili natin magkaroon tayo ng limitasyon. Yung limitasyon na hindi lahat itutodo mo yung ibibigay mo. Kailangan mo rin na magtira para sa sarili mo, para sa kinabukasan mo, 'di ba? Kailangan bago mo gawin yung isang bagay, halimbawa nagkaroon ka ng trabaho, magkano sweldo mo sa isang buwan? Halimbawa yung sweldo mo sa isang buwan is 20,000 ang sweldo mo, tapos yung igagasto mo sa pamilya mo is 15,000. So may matitira sa iyo na 5,000 sa isang buwan. So ibig sabihin noon, yung 5,000 mo pagdating niya ng isang taon, so malaki na yon. Maano mo na, kumbaga masasabi mo sa sarili mo, ay hindi ko akalain na makakaipon ako ng ganito, makakapag-alkansya ako ng ganito, kasi lahat dito sa bahay, gastusin, lahat bayarin sa'yo, 'di ba? Responsibilidad mo lahat. Pero nasa sa diskarte na 'yun. Kasi lalo na sa kapanahunan lalo na pag mga panahon na may mga pagsubok na dumadating sa buhay, so kailangan meron kang nakalaan para sa sarili mo. Kasi hindi lahat ng tao or pamilya mo, kapatid mo, kaibigan mo, ninong-ninang mo, or sino man na nagiging part na ng buhay mo or belong in your life, hindi mo alam kung meron din sila. Kaya kailangan mong mag-advance na pagdating sa panahon ng kagipitan, meron ka para sa sarili mo. Yung kahit parang para kang isang punong kahoy na kahit mabagyuhan, pero yung ugat niya kumakapit pa rin. Maputol man yung mga dahon, yung mga sanga, pero sisibol pa rin yun ng sisibol. 'Di ba? Magkakaroon pa rin yun ng dahon ulit. Ganon yun. Yung buhay kasi natin, umiikot-ikot lang. Hindi natin alam yung takbo ng panahon. Kaya kailangan natin magtipid para sa sarili natin. Huwag nating isipin yung sasabihin sa'yo ng ibang tao na, kay porkit kuripot ka, porkit nagiging mayabang ka na kasi meron ka na, may trabaho ka, may pera ka, ganon. Marami kang matatanggap na feedbacks na mga ganon. Pero wag mo silang pakinggan. Ang papakinggan mo yung sarili mo, yung papakinggan mo yung nararamdaman mo, yung plano mo. Yun ang dapat sundin mo. Kung ano yung plano mo sa buhay, yun yung dapat mong sundin. Wag kang makinig sa mga
sa mga paninira sa yung mga salitang nakakasakit sa puso mo, wag mong anuhin yun, wag mong dibdibin yun, babayaan mo sila. Total, ipinanganak tayo sa mundo mag-isa. So, magsikap ka mag-isa, 'di ba? Kailangan mo, kumbaga kung ano man yung kaya ng iba, kaya mo rin gawin. Basta't yun yung bagay na yun is nasa tama, yung nasa mabuting paraan, nasa magandang paraan, yung nasa maayos, yung nakuha mo yung isang bagay na wala kang isang taong sasaktan, nakuha mo yung isang bagay na wala kang taong naiistorbo, yung parang ganun, yung hindi ka pabigat sa iba. Nakuha mo yung bagay na yun na hindi hindi mabigat sa ibang tao or sa pamilya mo. Kung hindi, nakuha mo yung isang bagay na yun dahil pinagsikapan mo. Nakuha mo yun dahil pinaghirapan mo. Yun yung pinakamahalaga sa atin. Lalo na tayo na mga OFW. Kasi habang tayo nag-a-abroad, nandito tayo sa ibang bansa, ang iniisip kasi ng mga tao sa atin sa Pilipinas, marami tayong pera. Hindi. Ang hirap ng buhay sa ibang bansa. Ang hirap magiging alila ng ibang tao. Ang hirap mag-alaga ng ibang tao nang hindi mo kadugo. Tinitiis mo yung panahon na tutulog ka na, gigisingin ka pa para ka lang uutusan. Tapos, kung may maghihingi sa'yo sa Pilipinas, todo bigay ka, lahat ibibigay mo, ibubuhos mo. Pag uwi mo, paano ka na? Saan ka pupunta, 'di ba? So kailangan natin magkaroon ng advance na pag-iisip. Kailangan natin yung magandang lakas, yung hindi tayo basta-basta na natutukso. Maliban talaga lang kung pinaka-importante na bagay na kailangan mo talagang pagbigyan. Tsaka lalo na doon sa minsan kasi yung pamilya natin, iniisip nila na okay lang tayo dito. Sa totoo lang, lahat ng nag-a-abroad hindi okay. Nakikita nyo man yan sila sa social media, nakangiti, masaya, pero yung loob nila, napakasakit. Masakit yung pakiramdam sa loob nila. Katulad ko, nakikita nyo masaya, na nag-aano ko, nagkakanta-kanta, pero may problema din ako. Meron din ako mga problema. Kaso, syempre problema ko yun eh. Hindi ko yun, kahit ako may problema, hindi ko pinapakita sa ibang tao na ako ganon. Kasi, ano yan eh, ang problema kasi parang sakit yan eh. Pag halimbawa may nararamdaman kang hilanat or sipon, tapos ay dinidibdib mo yun, yung kumbaga binibigyan mo siya ng panahon. So ibig sabihin minamahal mo yung sakit na yun. Kaya ako pag may nararamdaman ako, halimbawa matamlay ako, nag-i-exercise ako kasi nilalabanan ko yung tamlay. Yung lungkot, lalo na nasa ibang bansa. Totoong malungkot na malungkot ang buhay namin dito. Kaso kaya nga yung iba nawawalan nawawalan ng tiwala sa sarili, nagkakaroon ng depression, nagkakasakit, hindi na wala nang ganang kumain dahil maraming problema. Tapos at saka yung problema talagang darating na yan sa atin. Nakasama na yan natin mula nang ipinanganak tayo. Yung problema na yan, nandiyan na yan. Hindi natin alam lamang kung kailan darating. Kumbaga nakasiting na yan. Nasa memory na yan, nakasiting na. So, yun nga dapat, ang kailangan, dapat magiging handa tayo sa pagdating sa panahon na yun. Kasi pagdating ng araw na yun, kung hindi ka handa, magiging marupok ka. Wala, babagsak ka talaga, hihina loob mo. Yun ang ikalulubog ng sarili mo pagdating sa mga pagsubok na yun. So kailangan magiging magiging malakas, tiwala sa Diyos, mapagmahal sa sarili, sa pamilya. Yung mga pamilya natin minsan nagtatampo sa atin, nagagalit sa atin, naiinis. Wag mong intindihin yun. Ako hindi ko sila iniintindi. Kasi ang iniisip ko yung seguridad ng sarili ko eh. Wala akong pakialam kung magtampo sila sa akin, magalit sila sa akin. Ang iniisip ko yung sarili ko. Paano kung pagdating ng isang araw ako ang nawalan? Saan ako sa sandal?
Na alam ko sa sarili ko, wala akong ibang malalapitan. Kaya nagsisikap ako mula bata ako hanggang ngayon. Nagiging matapang ako nang dahil sa mga pagsubok sa buhay, nang dahil sa yung mga karanasan ko, yung mga na-experience ko nung mga nakaraan na hanggang ngayon. Siyempre, habang buhay tayo, sinusubukan tayo ni God, binibigyan niya tayo ng trials kung hanggang saan tayo titindig, kung hanggang saan tayo lalaban, or hanggang saan tayo maniniwala at magmamahal sa Kanya. Yun lang yun. Kaya ito, ginawa ko tong video na to para magiging inspirasyon sa atin lahat. Hindi lang sa akin, kung hindi sa buong mundo. Wala akong ibig sabihin na sana wag niyong pag-isipan na ano lang yung babae na yan, nagpa-video lang yan kasi para magmayabang. Hindi. Gusto ko po kayo makakuha ng inspirasyon galing sa akin. Kaya ko po ito gagawin. 8 taon na po ako sa abroad. 8 taon na ako dito sa Kuwait. Pero lahat tinitiis ko, lahat ipinaglalaban ko para sa pamilya ko, ginawa ko ang tama. Gagawin ko ang tama para sa pamilya ko. Para makita nila kung ano yung ginawa ko, kaya din nilang gawin. Kung ano yung in-apply ko sa buhay ko, kaya din nilang i-apply sa buhay nila. Kaya wag sana po kayo, pag napanood nyo yung video ko, wag po sana kayong sasama ng loob. Okay po. Kasi po, ito, para lang po to sa yung mga malawak ang pag-iisip, yung magkaroon ng challenge sa buhay, magkaroon ng tiwala sa sarili na pag tayo ay merong yung tinatawag na pagtitipid. Kahit saan po kayo, marami po kayong mapapanood na video dun sa mga bagay, yung salitang pagtitipid at pag-iipon, alkansya. Yun. Kaya ito na po yung ipapakita ko sa inyo. Yung sa loob ng 8 taon na nagtrabaho ako sa abroad, na hindi ko talaga mula sa pool na nag-abroad ako hanggang ngayon, nandito pa rin yung mga bigay sa akin, yung mga tulong na inaalkansya ko. Yun nga, kasi nga hindi ako nag-aalkansya ng barya, so inaalkansya ko talaga siya buo. Pag halimbawa meron akong mga barya-barya, pinabubuo ko sa tindahan or pinabubuo ko sa mga kaibigan ko, kasi nga gusto ko nga ng papel yung magiging alkansya ko. Ito po yung yung ipapakita ko po sa inyo yung ito po yung alkansya challenge ko po. Hindi ko po alam kung magkano na ang laman nito, basta ipapakita ko lang po sa inyo para magiging inspirasyon sa inyo lahat. Okay po? Titingnan natin ngayon, sisimulan na natin para ma-excited tayo. Excited ako, excited din kayo, 'di ba? Ayan. Kasi baka kayo, hindi po ito pagyayabang. Ito po ay isang inspirasyon sa atin lahat, sa inyo. At saka itong bagay na ito, hindi lang po ako ang gumagawa ng ganito. Marami po dito, lalo na kahit saan manonood kayo sa YT, makikita nyo lahat, meron yan. Ayan. Ay, excited pati ako. Pati ako nai-excited eh. Ayan po. Alam ko kakaunting bagay lang po ito. Maliit lang po ang halaga nito. Pero magkaroon po tayo ng inspirasyon. Magkaroon po tayo ng panahon para sa sarili, na matuto tayong magtipid, na matuto tayo
magbigay ng panahon sa sarili natin kasi tayo ang naghihirap. Yung mga nasa paligid natin, ang iniisip lang nila, madali lang sa'yo ang pera. Pero hindi nila alam na napakahirap sa isang OFW na magkaroon ng ipon. Mahirap sa isang OFW, yung iba nga halos resibo lang ang naiipon nila. Alam nyo kung bakit? Dahil isang text lang sa Pilipinas, ate, pahingi ako ng pang birthday. Ate, kuya, pahingi ako ng pang malapit na po yung kasal ko. Sana naman mabigyan. Ito naman syempre malambot ang puso. Lahat naman tayo malambot ang puso. Kahit ako malambot din ang puso ko, marami din akong natutulungan na tao, hindi ako humihingi ng kapalit. Pero meron po akong control. Nagko-control po ako kung talagang pinaka-importante na, bakit hindi. Pero kung alam lang natin na nasa madaling bagay lang, yung kumbaga simple lang, wag na nating anuhin yan, yung mga simpleng bagay, wag na nating para halimbawa mangungutang lang para panghanda ng birthday kasi nasanay na yung birthday tigli 5,000, 10,000. Tapos nung nagkaroon na ng problema, wala ng pera. Ngayon, nag-birthday si ako, ay gusto ko rin ulit ng pabunggahan. Paano magpapabungga? Kung wala ng pera, wala ng ipon, walang trabaho, wala ng lahat. Anong magagawa? Hindi po hadlang sa inyo, sa atin na magtipid. Hindi po hadlang na magkinorepot. Basta nasa lugar po yung dapat paggastusan. Hindi waldas dito, waldas doon, bili dito, bili doon. Kailangan may limitasyon sa pagkain, limitasyon sa bilihin. Huwag po tayong bibili ng mga gamit na hindi naman importante. Huwag po tayong bibili ng mga gamit na hindi naman kailangan. Maliban lang kung yung mga anak mo nag-aaral. Kahit pa nag-aaral yung anak mo, pagbigyan mo pero kailangan mong i-monitor kung talagang yung perang pinapadala mo sa kanya, ibinayad niya sa school or binili na ng uniform, binili niya ng damit, binili niya ng sapatos, lahat ng gusto niya na sinabi niya sa'yo, nag-chat siya sa'yo, nag-text siya sa'yo, tumawag siya sa'yo, nakipag-video call siya sa'yo. Kailangan yun merong proof. Merong proof na ipapakita sa iyo na talagang yung pera na ipapadala mo ay mapupunta doon sa mga sinasabi niya. Kasi hindi natin alam na tayo na mga nanay na nasa ibang bansa, yung mga anak natin minsan inaabuso tayo. Hingi ng hingi, laging hingi, tapos pag hindi mo napagbigyan, magtatampo pa. Kailangan magkaroon sila ng aral galing sa inyo, galing sa atin na mga nanay. Kasi hindi ganun kadali sa atin. Lahat tayo na nag-a-abroad, hindi ganun kadali ang buhay sa ibang bansa. Kaya kailangan natin turuan na magandang asal yung mga anak natin. Turuan natin sila kung paano gumasto. Turuan natin kung paano magtipid. Kasi yung panahon umiikot ng umiikot. Hindi natin alam kung ano yung mga pagsubok na darating pa. Kaya kailangan natin ng mga nanay, tayo ang magiging handa. Ayan. Ito po, inipon ko po ito para sa pangarap ko, para sa lahat ng gusto ko. Hindi ko po ito po ay pera ng Kuwait. Pera po to ng Kuwait. Hindi ko rin po to alam kung magkano. Kasi tinatago ko lang ng tinatago sa loob ng wallet ko, hindi po ako masyado nagbibilang. Yan. Siguro mabibilang ko na lang to kung kailangan ko ng palitan. Ito po. Sana po itong ginawa ko pong video, hindi po to pagmamayabang. Diskarte po to. Maganda po ito na magiging inspirasyon nyo kung paano magtipid, kung paano dumiskarte na para makaipon. Huwag po tayo lahat bigay ng bigay. Kailangan magtira po tayo para sa sarili natin. Dahil hindi natin alam yung panahon, hindi natin alam yung mga nangyayari sa mundo. Kailangan natin ng kasiguruhan, kailangan natin maniguro, kailangan natin ito, kailangan nyo lahat, tayo na OFW, na bigyan yung sarili mo. Hindi lahat, hindi yung ikaw lang yung naghihirap.
Tapos yung pinaghirapan mo, hindi mo mapapakinabangan. Dahil yung iba, minsan yung tsuhin, yung basta kaibigan, kumari, kumpari, kasi ang nasa isip nila, nasa ibang bansa si Mari, maraming pera. Huwag kayong mag-iisip na maraming pera yung nasa ibang bansa. Kasi hindi lahat ng nag-a-abroad nakakauwi ng may ipon. Yung iba umuuwi, resibo ang dala. Dahil yun nga, hingi ng hingi yung mga nasa Pilipinas, hingi ng hingi, hindi nyo alam kung ano mang nangyayari dito sa pamilya nyo sa ibang bansa. Kaya imbes na kayo ang magbigay ng intindi, kayo ang magbigay ng oras sa mga pamilya nyo na nasa abroad, kayo yung maghanap ng panahon para sa oras ng pahinga nila. Doon kayo tumawag, doon kayo mag-chat, doon kayo mag-text. Hindi yung oras ng trabaho, saka kayo tumawag. Pag hindi kayo nasagot, nagagalit kayo. Wala na, meron ka ng iba dyan, ng lalaki ka na, ng bababae ka na, kasi hindi ka na sumasagot sa mga tawag ko. Hindi po. Tanungin nyo sa pamilya mo na nasa ibang bansa kung anong oras yung pahinga niya o anong oras yung itutulog na niya. Doon ka tumawag, doon ka mag-chat. Lagi niyong kukumustahin yung pamilya niyo. Kumustahin nyo, i-chat nyo. Kasi yung mga panahon na nakasilip, pag halimbawa sumilip sila ng cellphone nila, pagtingin chat ng pamilya, masaya na yan sila. Masaya na kami. Pag may nakita kaming miss call, may nakita kaming chat, kumusta ka na dyan? Kumain ka na ba? Namimiss na kita. Mag-ingat ka dyan. Magdasal ka palagi. Yun ang dapat. Hindi yung naghihintay, okay lang ka magpadala, magkano ipapadala mo, may bayarin ako dito, 10,000, 20 mil, ganyan. Di ba? Karamihan po yan ang nangyayari sa mga OFW, sa pamilya ng OFW. Hindi po ako naggagawa-gawa ng kwento. Dahil po nakikita ko talaga yan sa lahat ng OFW, ganun. Nakikita ko din sa sarili ko yan, sa pamilya ko ganun din sila. Pag minsan napalit yung padala, wala na, nagtatampo daw. Huwag ka nang magpadala. Ayaw ko na ng pera na yan. Ganun yun. Pero hindi dapat ganun. Pinapagalitan ko sila lahat. Pinapagalitan ko yung anak ko, yung mama ko, mga kapatid ko. Pinapagalitan ko sila. Hindi ganun kadali na magpadala dito, lalo na wala kaming labas. Wala po kaming DO para mabilis makapadala ng pera sa Pilipinas. Kaya wag po kayo umabuso. Yung mga nasa Pilipinas, yung pamilya nyo sa ibang bansa, ang bigyan nyo ng panahon, bigyan nyo ng pagmamahal, bigyan nyo ng atensyon. Hindi yung kita nila, hindi yung pera nila, hindi yung pinagtatrabahoan nila. Mas maganda nga yung kayo na nasa Pilipinas ang maghanap ng trabaho, magsipag, magsikap, para yung pera na nasa ibang bansa na pamilya nyo na nagtatrabaho, makaipon sila. Hindi yung kayo ang aasa sa kanya. Hindi kayo yung aasa sa pamilya nyo na nasa abroad. Dahil sa totoo lang, hindi lahat ng problema na nasa Pilipinas masosolve ng nasa abroad. Dahil mahirap ang kalagayan ng nasa ibang bansa. Ipalagay na lang natin na yung mga anak nyo, yung kapatid nyo, yung tsuhin nyo, pamilya nyo, may amo, hindi pinapakain, kinukulong, maraming mga nangyayari sa ibang bansa. Yun ang dapat pagbigyan nyo ng panahon. Hindi yung porkit kailan ka magpadala, naubos na yung padala mo, magbi-birthday na ako, magpapakasal kami, mag-anniversary kami, paano naman dyan, wala kang utang na loob. Ganon, ang dami-daming mga sinasabi sa mga pamilya nila na nasa ibang bansa. Pero sa akin, hindi na tumatalab yung mga salitang yan. Dahil no pakils ako. Wala akong pakialam sa inyo dyan. Kung manghingi kayo, manghiram kayo, mangutang kayo, pag ayaw ko, wala kayong magagawa. No choice kayo. Magbe-birthday, manghihiram ng 20 mil. Bakit? Hindi ba lilipas yung birthday kung hindi ako magpadala? Magpadala man ako o hindi, matatapos din yung birthday na yan. Magiging bukas din yan, 'di ba? Yung birthday mo September 2. Tapos hindi ka napadalahan nung araw nang yun. Lilipas din yun, bukas darating din yung September 3, 'di ba? Ganun yun.
O, yung sabihin mo na, magpapakasal. O, mga kapatid. Oo, natural, tutulong tayo. Hanggang sa limitasyon kung magkano. Bibigay ako 5,000. O, tama na yan. Huwag na kayo magreklamo sa 5,000 na yun. Dahil galing sa puso namin yun. Hindi yun, yung 5,000 na binigay sa inyo ng pamilya nyo na nasa ibang bansa, galing sa puso nila yun. Yun lang ang kaya nilang ibigay sa inyo. Kaya wag na kayo maghangad ng 100,000 or 20,000 kasi yun ang hinihiling mo. Kung gusto mo ng magpakumbira, magpamahal, ng birthday, magpatarpulin, abay magsikap ka. Maghanap ka ng perang igagasto mo sa mga kumbira mo. Hindi yung magkukumbira ka dahil mangungutang ka lang para ipangkumbira mo. Pang-celebrate mo ng anniversary mo ng boyfriend mo daw o ano yan. Wag po kayong umasa sa taong abroad dahil mahirap ang buhay abroad. Hindi nyo alam ang mga nararanasan namin dito. Kung gusto nyong malaman kung paano magkaroon ng pera sa abroad, kung paano makipagsapalaran sa ibang bansa, mag-abroad kayo. Dahil yung naranasan naming hirap, mararanasan nyo din. Yun ang totoong buhay. Kaya kayo dyan na nasa Pilipinas, lahat tayo, hindi lang ibang tao, itong ginawa ko, hindi po to para sa ibang kundi yung maluwang lang ang puso na nakakaintindi sa akin. Kasi yung ginawa ko ito, binibase ko sa pamilya ko. Kaya hindi ko sila tinotolerate. Hindi ko sila talagang binibigyan ko sila ng limitasyon. Pag sinabi ko yun lang yun, yun lang yun. Huwag na kayong magpilit. Wala akong pakialam, magalit kayo sa akin, wala akong pakialam. Dahil hindi kayo ang mawawalan, ako. Hindi rin ako ang mawawalan, kundi kayo. Yun ang katwiran ko. Kaya yan ang gawin nyo. Kung mai-inspired kayo sa akin na yung ginawa ko, kaya din yung gawin ito. Kayang-kaya nyong i-apply yung in-apply ko sa sarili ko. Kaya nga ako nag-share dito para mai-apply din ninyo sa sarili nyo, sa pamilya nyo, para malaman nila kung gaano kakahalaga sa kanila, kung gaano ka-importante. Importante ka sa kanila, importante din sila sa'yo. Yun lang yun. Bigyan yung mga abroad, bigyan ng atensyon ng nasa Pilipinas. Yung nasa abroad, magbibigay din ng atensyon sa Pinas. Ibibigyan nyo yung atensyon dito sa abroad. Hindi yung kami lang lahat, bigay. Paano naman kami? Pagdating ng panahon, pag kami ang nawalan, tapos sa inyo kami sumandal, tapos dumating yung panahon, nagipit rin kayo, anong sasandalan? Pareho tayong wala. Kaya kung nanghihiram ka or nanghihingi ka, hindi ka man mabigyan, ay huwag kang magalit. Dahil talagang hindi para sa'yo yung panahon na yun. Ganun lang yun. Kaya tayo mga kapatid, magkaroon talaga tayo ng aral. Magkaroon tayo ng magandang idea kung paano mag-ano sa buhay. Maraming abroad, maraming tao sa Pilipinas na nagtitrending nang dahil sa magandang diskarte nila. Yung gaano kahirap yumayaman nang dahil marunong dumiskarte. Hindi sa pagkikinuripot yun, kundi ginawa lang nila yung tama. Hindi ginawa lang nila yung insakto na tamang gawin sa buhay. Ganun din kayo, gawin din nyo yan sa sarili nyo. 'Di ba? Hindi mahirap 'yun. Hindi mahirap magpigil. At saka yung katulad niyan pag may mga bisyo kayo, yung kinikita nyo maliit lang, iaano pa sa mga bisyo, yung mga alak-alak na 'yan. Wag na. Kailangan nyo na pigilan nyo na yung mga bisyo nyo, yung pagsusugal, yung iba ng bababae, pigilan nyo na yan kasi para hindi pa huli ang panahon. May panahon pa po tayo. Ano na nangyayari sa mundo ngayon? Kailangan po natin magbago sa buhay. Yun lang po. Ayan po, basta napakita ko na po sa inyo, yun po ang yun po ang, ito po talaga ito po talaga yung naipon ko no mga panahon nandito ako sa ibang bansa. Ayan po, Ayan po, pinaghirapan po yan. Yan ang Alkansya Challenge, Ipon Challenge.
Yun po. Maraming salamat po sa mga nanonood. Tsaka yung mga hindi pa nakaka-subscribe sa akin, i-subscribe nyo po ako para mapanood nyo po yung mga susunod ko na video. Maraming salamat po. Sana po magsuportahan po tayo. Suportahan nyo ako. Sana magkaroon din kayo ng idea na may makukuha kayong aral sa video na ito. Maraming salamat po. Pinagdadasal ko na hindi ako makakatanggap ng masasamang bad words or masamang feedbacks sa video na ito. Maraming salamat po sa lahat. God bless us po.